Panginoon, maraming salamat o Diyos sa pagkakataon na ito. Na muli o God ay amin na pong pag-aaralan ng iyong banal na salita. Na tunay nga po ng salita mo Diyos ang siyang nagbibigay buhay, kalakasan, pag-asa sa bawat isa. Kaya dalangin ko Diyos na patuloy, na buksan mo ang espiritual na pag-unawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya sa pangalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord. Makakaupo na po tayong lahat sa presensya po ng Panginoon. Handang-handa na po ba tayo? Amen. Amen. Kaya kung handang-handa na, please open your Bible in the book of Hebrews 1 verse 3. Okay. Yan po yung text po natin sa hapon na ito na ang sabi niya sa Hebrews 1 verse 3, "The Son is the radiance of God's glory and the exact representation of His being, sustaining all things by His powerful word. After He had provided purification for sins, He sat down at the right hand of the Majesty in heaven." Praise the Lord. So dito, tunay nga po na tayo po ay naniniwala sa ating Panginoong Jesus. No? Because of Him, ikaw at ako, nagkaroon po ng kaligtasan. Because of Him, alam po natin na marami po siyang ginawa sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nga merong testimony portion na kung saan we can testify the goodness of God. Yun po mga kapatiran po natin nag-testify kanina. No, napakinggan natin na talagang they declare that God is good, na may ginawa talaga ang Panginoon sa kanila. Nang dahil sa Panginoon, nandun na nagbibigay ng kalakasan, no? Nagbibigay ng kagalingan, at higit sa lahat ay nandun po na nire-renew po niya tayo every day in our life. Okay, so this afternoon, our topic is about the continuing provision and presence of God. Na tunay po mga kapatid, continuous yung provision, yung pag-provide ng Panginoon at yung kanyang presensya na patuloy na nararamdaman natin. And we know na habang tayo po ay kumakapit sa Panginoon, hindi po niya tayo pinababayaan. So ito po yung maganda, yung kilala natin siya, na meron siyang naghahari sa buhay natin. Kaya kahit na anuman po yung sitwasyon, ano man ang testing, ano man ang trials na nangyayari sa buhay natin, alam natin na ito po ay atin pong mapapagtagumpayanan. Kasi nandyan ang Panginoon, nandyan ang kanyang presensya. Kaya kahit na mamaya, pag-uwi po ninyo sa inyong mga employment house, hindi ka nag-iisa kapatid. Kasama mo ang Diyos. Sabi nga niya, He will never leave us nor forsake us. Na kung tutuusin, napakarami pong pangako ng Panginoon. Kaya nga, kailangan natin siya sa ating buhay dahil wala tayong magagawa kung walang Kristo na naghahari po sa buhay natin. So, sabi natin, the continuing provision and presence of God. So, God sustained all things by His word. Alam po natin yan, na sinusustain po ng Panginoon lahat-lahat. Kaya nga the other Saturday, di ba, pinag-usapan natin, it is the Word of God. It is about the power of God. Na nabasa po natin at napag-aralan na tunay, makapangyarihan ang Diyos, ang kanyang salita, na kung ito po ay sinasapuso natin, kaya our topic this morning, di ba? There are 9 points, sabi ni Pastora Dominga kanina, that we need to pay attention, na we need to be careful upang sa ganun po, ito pong continuous provision at presence ng Panginoon ay nandun po talaga na mai-experience natin. Okay. So God sustains all things by His word. Number 1 is that makikita po natin that He is near to all of us. Nararamdaman natin ang kanyang presensya. No? Alam natin yan. Kahit na sabihin mong nag-iisa ka, pero alam mo at mararamdaman mo na hindi ka pinababayaan ng Panginoon. Okay, and Acts 17, verses 27 to 28,
Sabi po doon as our supporting verse, God did this so that men would seek Him and perhaps reach out for Him and find Him. Though He is not far from each one of us. Hindi po malayo ang Diyos. No? Hindi po siya malayo, sabi diyan. Kundi sabi niya, for in Him we live and move and have our being. As some of your own poets have said, we are His offspring. So nagpapatunay lamang po mga kapatid, na ang Diyos na pinaglilingkuran po natin, ang Kanyang presensya ay nandyan. Nararamdaman natin. At alam natin na kung kasama natin siya, kung malapit ang Diyos sa atin, no, hindi po tayo natatakot. Kaya kayang-kaya po nating harapin. Di ba minsan kasi pag nagkakaroon tayo ng takot, ito yung nagiging reason para hindi tayo makamove on. Pero kung nandyan, nawawala yung takot, dahil alam natin na kasama natin ang Panginoon, hindi niya tayo pababayaan, no? Tulad ng kanyang sinabi, makikita natin na through Him we can move on. No? Through Him we can live. Kaya nga mga kapatid, yung buhay po natin ngayon, since nung makilala natin ang Panginoon, hindi po yan nasasayang. Especially pag ginagamit po natin ito para sa Panginoon. Yes, tama nga yung sabi ng ating kapatiran kanina sa kanyang testimony na hindi man niya naalagaan yung kanyang mga anak, pero yung mga alaga. Because I believe also na kung paano po ninyo alagaan ang inyong mga alagang mga bata, kung may mga anak kayo sa Pilipinas, I believe na inaalagaan din nila yung inyong mga anak. Tulad ng pag-aalaga ninyo. Remember, it is biblical. Nang sabi sa kanyang salita, kung ano ang itinanim siya mong aanihin. So kung ano ang ginagawa mo, ganun din. So for you, ginagawa mo yun, inaalagaan mo yung mga alaga, dahil naniniwala ka, hindi mo man maalagaan ang iyong mga anak, no? Parang doon mo ibinubuhos. You have the reward for that? No. Hindi po maiksiyang kami ng Panginoon. Pwede rin gawin ng Panginoon sa iyong mga anak. Na yung mag-aalaga sa iyong mga anak may puso, pwede gawin nyo ng Panginoon. Kasi ang ginagawa po natin mga kapatid ay hindi nasasayang. Remember, sa bawat kabutihan na ginagawa natin, bumabalik din po ay kabutihan. Kaya tunay. Siyempre, pag nagtanim ka ng talong, mamumunga yun ng talong, alangan naman na sili ang magiging bunga. No? So, biblical po yan. Na even sa mundo nangyayari, kaya ganun po ang buhay sa mundo ito. And especially now that we come to know God, no? Nalalaman natin ang kanyang salita. So, ito po yung nagbibigay po sa atin ng kalakasan. Kaya kahit na mahirap man yung pinagdadaanan natin, may kanya-kanyang testing problema sa buhay, but because merong Diyos, may Kristo sa buhay natin, we can overcome. And walang dapat ipangamba sa mundo ito. Number two, kung paano po tayo sinusustain ng Panginoon is that He cares especially for believers. He cares especially for believers. So, meron pong pagkakaiba ang believers at saka unbelievers. Pero nung tayo po, hindi pa po natin lubusang nauunawaan ang salita ng Panginoon, ayaw natin matawag na unbelievers, isn't it? Kasi kilala naman natin si Jesus mula pagkabata. So, paano tayo magiging unbelievers? Saka lang po natin lubusang naunawaan na naging unbelievers pala tayo nung maunawaan natin ang salita ng Panginoon. And then, na-realize natin, ay oo pala, unbelievers ako noon. No? So, sabi dyan sa ating number 2, He cares especially for believers. So, kung inaalagaan tayo ng Panginoon noon, how much more ngayon na tayo po ay mga believers na. So, merong pagkakaiba ang unbeliever at saka believer na tinatawag. Okay? No. Now that we are believers, pwede natin ipangalandakan sa mundo na we believe in the Lord Jesus Christ. Na tayo po ay anak ng Diyos.
pwede natin ipagmalaki sa mundo yan. No? And Hebrews 13 verse 5, as our supporting verse, sabi ko doon, keep your lives free from the love of money. Talagang ang money kasi pag yan ang minahal natin, mag-iiba na po yung mundo natin. No? Kasi ang sabi din doon sa salita ng Panginoon, the love of money. Hindi po money is the root of evil. The love of money. Huwag ninyong tanggalin yung word na love. Kasi pag sinabi lang ninyong money is the root of evil, iba na. So ibig sabihin ang pera masama. Hindi po masama ang pera because we need money. Pag wala tayong pera, we cannot move on. Hindi tayo makabili ng mga pangangailangan natin. Kaya nga tayo nagtatrabaho so that magkaroon ng pera, isn't it? So kailangan natin ang pera para mabuhay sa mundong ito. Pero pag sinabing the love of money, pag yun na po yung minahal natin, ay magiging iba na po, no, ang magiging result. Okay? So yun ang masama doon, pag minahal natin ang pera. Keep your lives free from the love of money, okay? And be content with what you have. Maging kontento. There should be contentment in our life. No? Kasi kung kontento po tayo, no? Kung ano yung meron sa atin ngayon, nagiging kontento ka, no? Ang resulta, nagiging masaya ka. Isn't it? Pero kung hindi ka nakukontento, no? Ay, nawawala yung kaligayahan mo. Kasi ang mangyayari lang sa'yo, magiging, ayan, nag-murmur ka na, no? Naghahanap ka na, maaaring nag-iiba na yung ugali mo, nagiging magagalitin ka na, it will affect. No? So, dapat alam po natin kung paano po yung pagkakaiba ng pagkakaroon ng contentment in life. Magiging kontento po tayo. Kung ano yung meron tayo ngayon, di ba may kasabihan sa mundo, tayong mga Pilipino, habang maiksi ang kumot, matuto kang bumaluktot. O, di ba? So, ibig sabihin, kung ano yung ngayon, di pagkasyahin. Di ba? Eh kung bukas, pinagpala ka at more than enough, di doon mo talaga gagamitin ng kung ano yung gusto mo, di doon mo bilhin kasi more than nga eh. Pero kung wala, no, ayan, matuto po tayo. Amen? So even in the Word of God, tinuturuan tayo, no, upang sa ganun ay ma-enjoy natin ang buhay natin sa mundo. Kaya hindi po yung what I mean, yung mayaman ka, marami kang pera, ang nakakapagbigay ng kagalakan sa mundo. Kundi kung paano po natin itrato ang isang bagay. No? Kung paano po yung gagawin natin sa isang bagay. So sabi diyan, because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Napakaganda po ng pangako ng Panginoon. Yan po ang pangako ng Panginoon sa atin. Eh, nung pumunta nga tayo rito, no, lalo na yung mga hindi pa lubusang nananampalataya sa Panginoon, ang tapang-tapang natin pumunta dito. Eh, how much more ngayon? At nakilala mo ang Panginoon, kasama mo ang Panginoon, the more pa po na pwede po natin harapin, no, yung mangyayari sa ating hinaharap. No? Dahil naniniwala po tayo na ang Diyos na pinaglilingkuran natin, hindi po niya tayo pinababayaan. So, kasama natin siya. Okay, number 3. Number 3 is that we live because of God's continued provision of life. Okay? We live. Nabubuhay po tayo because of God's continued provision of life. Patuloy po yung pagbibigay po niya sa atin ng buhay. Katulad ngayon, praise the Lord, dahil nagising po tayo at nakarating tayo sa kanyang tahanan. Maaaring may mga taong hindi nagising sa araw na ito.
No? May mga taong nawalan ng buhay. No? So magpasalamat po tayo. Kasi alam po natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Although, darating din yung takdang panahon. Kasi may kanya-kanyang panahon po ang bawat isa sa atin. Kaya nga sa mga mananampalataya, no, hindi po bagay sa atin yung mag-suicide. At alam natin kasalanan po ang pagsusuicide. Which is, pati mga Pilipino ngayon parang natututo na sa pagsusuicide. Diba? Dito sa Hong Kong talagang yun po talaga yung spirit po dito. Spirit of suicidal. Yun ang espiritu. Kasi in every place, may mga stronghold kasi yan. No. Pagpunta ka naman ng Macau, no, ang espiritu naman doon, gambling, sugal, casinos kasi. Kaya nandun yung mga casinos. No. Ganun po sa different places. Even sa Pilipinas, tingnan po ninyo. Yung iba't ibang lugar, iba-iba ang sitwasyon. Maging ang mga sakit. Meron yung isang baryo, na pag namatay ang mga tao doon, namamatay sila sa aksidente. Meron naman yung isang lugar, pag namatay sila, namamatay sa pagkakaroon ng cancer. Yan, iba't iba, no? Ang nangyayari. Which is kung titingnan po natin, talagang nangyayari po sa mundo ito. Okay? Even in a family. Kaya mayroong tinatawag na generation. No? Katulad for example, si lolo, ay lasinggero. Si tatay lasinggero. Si kuya lasinggero. Yung anak niya lasinggero. Anong klaseng espiritu? Espiritu ng alak. Pero pag tayo po ay mananampalataya, pwede po yan na mahinto. Kaya nga, we can pray to God. No? Pwede natin sabihin, Lord, ang espiritu po ng alak ay hindi na po bagay sa pamilya namin. Yan. You're going to cut off. Yun po yung maganda doon, mga kapatid. Kasi alam natin, we have that power, we have that authority to cast out, no? Yung mga generational curses. Maging sa pamilya, maging sa buhay natin. Because we are now living in spiritual realm. Although we are still in this world. But what's matter now is that ang atin pong spiritual na buhay. Because that is for eternity. Samantalang ang buhay natin dito is just only temporary. So yung sitwasyon na nangyayari ngayon, hindi natin alam kung matatapos pa ba ang war in Israel or lilipad na ang mga mananampalataya. Remember ang rapture, no? According to the theologians, rapture, it may be happen before the tribulation or at the middle of that tribulation. So hindi nga natin alam kung we are already in the tribulation period. Kasi remember, the first 3.5 years of tribulation, peace, 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 peace. But the last 3.5 years, yun na po yung talagang suffering sa mundo. Although some of the scholars also believe that the rapture will happen after the tribulation. But for us, parang mas maganda yata na before or at the middle. Kasi kung after na ng tribulation, baka wala nang maiwan, wala nang matira. Diba? But you know, after the tribulation, meron pang matitirang mananampalataya. Yung talagang dumaan sa apoy. Grabe ang na-experience ng tribulation. Bakit? Kasi from them, sila na naman ang mag-uumpisa ng lahi ng tao sa mundo. Because God will reign 1,000 years bago po ang final judgment. And actually, right now, we are already in 6th dispensation. Kaya natapos po namin yung topic na yan for Sunday group, no? Even the other Sunday outreaches, no, na ituro yung dispensation. There are 7 dispensation. And right now, we are in 6th dispensation. Kaya nga po, it's the time of grace. Grace means unmerited favor.
And in the sixth dispensation, ang ending po kasi ng sixth dispensation is rapture, and the second coming of Christ, the battle, and Armageddon. At yun yung event na hinihintay natin ngayon. And then, it comes the seventh dispensation. So kung ang salita ng Panginoon, especially po in the book of Matthew 24, yung mga sinyales, no? Naisulat ito noon pa. Napakatagal na ng panahon, ilang dekada na. So how much more ngayon na talagang malapit na? At kung tutuusin, di ba yung last sign, and the word of God will be preached around the world. Eh halos lahat na po yata ng lugar na abot na ng salita ng Panginoon. Kaya believers always get ready. Para kung biglang dumating ang Panginoon, lilipad po tayo. Sana po walang maiwanan. Kaya always be ready and always be watchful. Yan po ang dapat po natin gawin. So sabi natin kanina, we live because of God's continued provision of life. And Psalm 36 verse 6 as our supporting verse, sabi po doon, your righteousness is like the mighty mountains. Your justice like the great deep. O Lord, you preserve both man and beast. Tunay po. Dahil si Lord nga ang may hawak ng buhay. No? Hawak niya ang buhay natin. Kaya kung gustong pahabain ni Lord ang buhay natin, kaya niyang gawin. Kahit na may sakit ka, pwedeng humaba ang buhay. Kasi hawak ni Lord ang buhay, sabihin. Kahit na napakalakas mo naman, kung gusto nang kunin ni Lord ang buhay, pwede. Kasi ang mga buhay po natin ay hiram lamang. Di ba ang hiram, kinakailangan isauli? Isn't it? Sino ang nanghiram sa inyo na hindi ibinalik? Di ba? Di ba naranasan nating manghiram ng gamit? Okay. For example, manghiram ng payong. Oy, Mare, friend, pahiram naman ng payong. Dahil hiram lang yon, kinakailangan isauli mo. Di ba nakakahiya pag sasabihin ng Mare mo, Oy, Mare, asan na yung payong kung hiniram mo? Di ba? Parang nahihiya ka. So pag hiram, isasauli. So ganun din po. Ang buhay po natin ay hiram lamang, mga kapatid. At si Lord po ang babalik at sasabihin, oh, ibalik mo na sa akin yung hiniram mo. Kaya kung ipapabalik ni Lord, wala tayong magagawa kasi hiram lang. No? Magpasalamat na tayo at pinahiram tayo ng Panginoon, even our loved ones, na kung tutuusin, pinahiram lang ni Lord sa atin. No? Kaya magpasalamat tayo dahil pinahiram tayo, binigyan tayo ng magulang, binigyan tayo ng asawa. Pag ang asawa ninyo, hiniram lang yan sa Panginoon. No? Hiram ninyo sa Panginoon. Buti kami at wala kaming hiniram na asawa sa Panginoon. No? So lamang kaming mga walang asawa. So, lahat po yan, maging ang buhay natin hiram lamang na kinakailangang ibalik at may kanya-kanyang panahon ang bawat isa sa atin. Okay. Number 4 po natin is that God provides for the needs of all. God provides for the needs of all. Kung ating titingnan, hindi lamang po tayong mga mananampalataya, even for those na sinasabing mga unbelievers. Kasi once in our life, we become unbelievers, isn't it? Pero, na-provide naman yung ating mga pangangailangan. Okay? Psalm 23 verses 1 to 6. So sabi po dyan, the Lord is my shepherd, I shall not be in want. So kung ang Panginoon siya po yung ating dakilang pastol, talaga magiging kontento po tayo. Wala na po tayong mahihiling pa. No? He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. Na kung tutuusin, andyan po yung pagpapala ng Panginoon. Andyan na binibigyan po niya tayo ng kapayapaan. Yung nararamdaman natin yung kanyang presensya, yung kanyang pagmamahal. Verse 3. He restores my soul. He guides me in paths of righteousness for His name's
sake. He restores my soul. So there is satisfaction of our soul. Na yung paglunging natin, nung tayo ay nagkaroon ng Kristo sa buhay, naramdaman natin na naging kumpleto. Naramdaman natin na parang complete na, wala na akong hahanapin. Kasi ganun po talaga ang feelings pag tunay na may Kristo nagahari sa buhay. There is satisfaction of our soul. He guides me, pakibalik sister. He guides me in paths of righteousness. Kaya tinutuwid po tayo ng Panginoon. Ginagabayan po niya tayo. Although marami po tayong mga nagagawang hindi tama, we are not perfect in this world. Meron tayong nagagawang hindi tama. Pero ang maganda po, talagang makikita po natin kung paano po tayo i-guide ng Panginoon. Remember, all of us, we face temptation in life. But temptation is not a sin. But if you're going to yield in that temptation, doon na po nagkakaroon ng kasalanan. So kung temptation lang yan, ay, lalo na po sa ating mga kahinaan, kasi usually doon tayo natitest sa area ng buhay natin na mahina tayo. Hindi doon na sa area ng buhay natin na malakas tayo. Kasi hindi tayo matatalo ng demonyo doon. But doon sa area ng buhay natin na mahina, yun ang dapat nating tingnan. At tunay, sabi ng Panginoon, pag tayo po ay mahina, no, siya po ang ating kalakasan. Okay? So, in verse 4, sabi roon, verse 4 please. Even though I walk through the valley of the shadow of death, kahit na anuman yung maranasan sa buhay, kahit na signal number 12 dito sa Hong Kong, ay grabe pala ang signal number 12 na yan. Talagang ililipad ka niya. Diba? Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Wala tayong dapat katakutan. For you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So makikita po natin dito, yung pong gabay ng Panginoon, yung rod niya, yung kanyang staff. Diba yung staff na yan is yung may hook, no? Pagpasaway yung mga ships. Yan. Kinakawit niya. Pasalamat tayo kasi kung minsan nagiging pasaway tayo, ang ginagawa ni Lord, kinakawit niya tayo. Sandali, alika dito. Balik dito. Diba? So, ganyan po ang Panginoon na talagang mararamdaman po natin ang kanyang pagmamahal. Okay, verse 5. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. So ang ganda ng ginagawa actually ng Panginoon sa buhay natin. Na kung marirealize po natin mga kapatid, no, inihanda na ito ng Panginoon. No, na ang gagawin na lamang po natin ay talagang sumunod sa Kanya. Total commitment, total obedience ang kailangan. And everything will be okay in our life. And verse 6, sabi po dyan, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Di ba ito ang gusto natin? Na habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, andyan sumusunod. Sabi, surely goodness and love will follow me all the days of my life. Sumusunod. Kahit na saan ka pumunta. No? Bumalik man tayo sa Pilipinas, andun pa rin po yung goodness at pagmamahal ng Panginoon. And I will dwell in the house of the Lord forever. So, napakaganda po ng kanyang sinasabi. Sino na po ang nakapag-memorize ng Psalm 23? Alam niyo, memorize natin ngayon. After 1 week lang na hindi mo yan binibigkas, nakalimutan mo na naman. Diba? Yes. Kaya nga ang salita ng Panginoon, kinakailangan palagi nating mapakinggan. Kasi kung once in a blue moon lang po tayo makapakinig ng salita ng Panginoon, makakalimutan natin. No? Napakadaling lumimot po ng tao. At yan ang kahinaan mo, kahinaan ko. Kahinaan nating mga tao. Napakadali po nating lumimot. Kaya no wonder, no? Talagang nangyayari sa mundo, no? May mga nagiging ulyanin. Tingnan mo yung katabi mo kung ulyanin yan. Basta sabihin mo lang sa kanya, basta huwag mo lang kalilimutan ang mukhang ito.
Praise the Lord. Okay. Acts 14 verse 17 po muna. Acts 14 verse 17, sabi niya dyan, "Yet he has not left himself without testimony. He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy." Praise the Lord. So, magpasalamat po tayo. Alam po ninyo, kahit noong hindi pa po tayo naglilingkod sa Kanya, naranasan na natin po ang pagpapala ng Panginoon. Isn't it? Ito yung sinasabi ng iba. Sasabihin nila, paano pa ako pupunta? Sasabihin ninyo maglingkod, pinagpapala naman ako ng Panginoon. No? Meron akong isang kakilala. No? Nung dinalaw ko yung kanyang family, sabi sa akin ng kanyang family, kasi nga very devoted yung kanyang mother, sabi niya, ay buti na lamang at napunta yung anak ko dyan sa grupo ninyo, sabi ng mother. Kasi ito kasing anak kong ito, may pagka, parang hindi siya masyadong mabait. Pasaway na anak. Kaya sabi ng mother, sa lahat ng mga anak ko, mga mababait, siya lang yung pasaway. Kaya kung dyan siya magiging mabait, it's okay. I will let her to become born again, sabi ng mother. Yun ang mahirap minsan. Diba? Kasi ang nakita nila, ikaw yung dapat ma-born again. Hindi na sila magiging born again kasi dating mabait na at okay na ang buhay. So yun po minsan yung disadvantage na nakita ko. Although some, they will become an effective witness to others kasi how the Lord changed their life. Pero sa iba, katulad ng kilala ko, her own family, yun ang sasabihin nila. Kasi kailangan niya para mabago ang buhay niya. Yan lang pala ang magpapabago sa kanya. Yan ang sabi ng kanyang mother when I met her mother. Kasi binisita ko yung kanyang pamilya. So, they allow her to become born again. Kasi kailangan daw niya. So, sabi ko sa kapatid na ito, just do your best, pray for your family. Hindi natin sila masisisi. Kung minsan sa iyong buhay talaga naging pasaway ka, yun ang nakita nila, alam nila ikaw lang ang nangangailangan ng pagbabago. Meron palang ganun. Kaya hindi pala lahat ng talagang nakita yung pagbabago. Some, ang dating, ikaw dapat kasi kailangan niya, kami hindi na. So yun po yung mahirap doon minsan. Diba? Okay, number 5. Number 5 is that God protects and watches over us. Andyan po yung protection ng Panginoon. And watches over us. Tinitingnan po niya tayo. Genesis 28 verse 15. Sabi po yan sa Genesis 28 verse 15. I am with you and will watch over you wherever you go. And I will bring you back to this land. I will not leave you until I have done what I have promised you. Ito po ay pangako ng Panginoon sa mga Israelites. Na tunay, hindi po sila pinabayaan ng Panginoon hanggang sa marating po ng mga Israelites na ito ang promised land. At yan na po ay ang bansang Israel. At alam po natin na pinagpalang bansa, maliit na bansa, pinagpalang bansa, kaya nga maraming naiinggit sa bansang Israel. Because of the blessing and prosperity, a land flowing with milk and honey, na ibinigay ng Panginoon sa mga Jewish people. So tunay na hindi sila pinababayaan ni Lord. Even sa mga sitwasyon na nangyayari, kahit na they are surrounded by enemies. Previously, talagang they overcome. Diba? Na minsanan po nilang talagang na-overcome, na natatalo yung kanilang mga kaaway. But this time, we don't know what will happen. Kung still pa rin ba. Kaya dyan ko natin makikita. Okay. And Psalm 46 verse 1, another supporting verse.
God is my refuge and strength, an ever-present help in trouble. Okay. So, siya po yung ating refuge. At kalakasan na handang tutulong sa anumang trouble na nangyayari sa buhay. Kaya kung may trouble sa buhay, wala po tayong dapat ipangamba. No? Kasi alam natin na hindi rin po tayo pababayaan ng Panginoon. He is always there. Okay? Psalm 145 verse 20. Sabi po doon sa Psalm 145 verse 20, the Lord watches over all who love Him. Kaya kung sinasabi mong mahal mo ang Diyos, kapatid, ang sinasabi rin ng Diyos sa iyo, no? Sabi niya diyan, binabantayan ka niya. The Lord watches over all who love Him, but all the wicked He will destroy. Kaya ang mga masasama talagang mapapahamak. Kaya sa mundong ito, hindi po makakaligtas ang mga gumagawa ng masama. Darating at darating ang pagkakataon na sila po ay mapaparusahan. Okay, number 6. Number 6 po natin, God will satisfy your longing. Satisfy your longing. Ano ba ang longing mo, kapatid? No? Sabi dyan, God will satisfy your longing. Psalm 107 verse 9. And Psalm 107 verse 9 sabi dyan, for He satisfies the thirsty and fills the hungry with good things. Praise the Lord. No? It's not only speaking to our physical, no, na pangangailangan na talagang ibinibigay ng Panginoon, even our spiritual life, spiritual na pangangailangan, God satisfy us. Kaya nga nagagawa mo pa rin bumiti kahit na may problema, because you know na kakampi mo ang Diyos, kasama mo ang Diyos. No? Kaya yun po yung maganda, kasi alam po natin na sa mundo ito, meron tayong kakampi. At ang kakampi po natin ay hindi natatahalo. Sino sa inyo ang gustong kumampi na pag nakipaglaban ay natatalo? Ayaw natin, di ba? Kakampi tayo doon sa alam natin na magiging winner. So kung ang ating Panginoon, no, napagtagumpayan na po niya lahat-lahat, at kung siya ang kakampi natin sa buhay, so ibig sabihin, mapapagtagumpayan din natin anuman ang nangyayaring problema or testing sa buhay. So yun po yung maganda doon, mga kapatid. Makikita po natin na hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Psalm 34 verse 10. Okay, ang sabi niya, the lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Praise the Lord. Kasi kahit na malakas ang lions, ay dumarating din yan na nanghihina sila. Nagugutom. Dahil talaga pag gutom, maging tao man or hayop, nanghihina. Nanghihina talaga. At ang taong gutom nga, pag nanghihina yan, hindi na rin makapag-isip ng matino. Isn't it? No? Pag kumakalam yung sikmura mo, gutom na gutom ka. No? Parang hindi ka makagawa ng tama. No? It will affect your mind. Kaya kung may mga tao kayong kinakausap, no, lalo na pag important matters, kailangan ng desisyon. Siguraduhin ninyo na busog. Kasi kung gutom siya, baka hindi ninyo makausap ng matino. Kasi iba-iba yung sasabihin niya. Baka mamaya nag-promise siya sa iyo, and then nung nabusog, sasabihin niya, oh, may sinabi ba ako sa iyo? Pagkakailan niya. Kasi baka nasabi niya yun dahil sa kung ano na lang yung gusto niyang sasabihin. Kasi talagang nangyayari, mga kapatid, literal. No, we experience it even in our life. Pag gutom ka, hindi ka talaga makapag-isip ng tama. Pati yung pag-iisip mahina. At ang pangpito po natin, the last one,
God will answer your prayers. Dahil alam natin na sinasagot ni Lord ang panalangin ng mga righteous, ng kanyang mga anak. Philippians 4 verses 6 to 7. Okay, sabi dyan, do not be anxious about anything. So wag po tayong mabahala sa lahat ng bagay. About anything, sabi niya, sa lahat ng bagay. But in everything, sa lahat ng pagkakataon, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God. So, sabihan natin ang Panginoon, no? Ibigay natin sa Kanya yung mga naisin natin, yung mga kahilingan natin. Malaya po tayong ilapit sa Panginoon. Wala pong nagbabawal sa iyo, kapatid. Malayang-malaya ka na ilalapit mo sa Panginoon anuman ang iyong mga panalangin. Mga naisin, mga desire ng puso mo. You can approach God at pwede mong sabihin sa Kanya. No? Kung sama ng loob yung laman ng puso mo, pwede mo rin sabihin sa Kanya. No? Para papalitan niya ng pagmamahal. Lilinisin niya kung anuman yung nangyayari sa kaloob-looban. Okay, verse 7. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Kaya, sa ating mga panalangin, ilapit lamang po natin kay Lord dahil naniniwala tayo that God answers prayer. Lahat po ng panalangin ay sinasagot ng Panginoon. So kung ito po yung pangako ng Panginoon sa atin, na sabi diyan, continuous, no? Patuloy, hindi tumitigil. Kaya nga sabi natin, the continuing provision and presence of God. Hindi siya tumitigil, kundi every day, every time, umaagos po yan. No? Katulad ng isang dagat na talagang nag-flow yung tubig. No? Hindi siya nawawalan, umaagos. So ganun po yung blessing pagpapala ng Panginoon. So God sustains all things by His word. Sabi natin, He is near to all of us. He cares especially for believers. Kaya ibang-iba talaga pag believers kasi anak ka ng Diyos. No? Special ka sa harapan ng Panginoon. We live because of God's continued provision of life. God provides for the needs of all. No? Handang magbigay ang Panginoon. No? God protects and watches over us. God will satisfy your longings. God will answer your prayers. And our conclusion, dito po tayo magtatapos. In Psalm 145, verses 15 to 16. Okay, sabi dyan, the eyes of all look to you, and you give them their food at the proper time. At the proper time. The word at the proper time. No. So, kung ating titingnan, may panahon, may perfect time ang bawat isa. Kaya kung pinagpapala ngayon yung katabi mo, huwag kang mainggit. Who knows, bukas is your perfect time. Bukas is your proper time. Ikaw naman ang pagpapalain ng Panginoon. No? Kaya tingnan po ninyo, di ba yung ating weather forecast sa Pilipinas, anong sabi niya? Weather lang yan. Di ba? Yeah, weather lang yan, sabi niya. Which is tama po. Even sa buhay po natin, may kanya-kanyang panahon ang bawat isa sa atin. Dahil ang buhay po ay katulad lamang ng gulong. Di ba? O, minsan nasa itaas, minsan nasa ibaba. Gulong ng buhay. Kaya nga po ang buhay ng tao sa mundong ito ay makulay. Paano nagiging makulay ang buhay mo, buhay ko? Dahil sa mga problemang dumarating sa buhay. Yan yung nagbibigay po ng challenge. Kaya nagiging makulay ang buhay. Kasi kung iisipin mo mula nung ikaw na ay magkaroon ng tamang kaisipan, di ba? Ang daming nangyari. No? Kasi minsan naalala natin kahit na noon pang nangyari. Minsan nga bigla na lamang yan, parang nandyan, hindi mo naman iniisip, pero biglang na-flash. No? Pero lahat po yan, mga kapatid, ganyan ang buhay sa mundo ito.
kaparte ng buhay natin. Okay, verse 6. Ay, 16. So sabi niya, you open your hand and satisfy the desires of every living thing. Ang galing ni Lord. Imagine, kahit na hindi naglilingkod sa Kanya, andyan pa rin po yung provision ng Panginoon. Siguro kung tayong tao lang, ay hindi yun lang talagang sumusunod sa akin. No? Pero on the other hand, makikita natin yung pagkakaiba. No? Na kung hindi ka na nga mananampalataya, nare-receive mo ang blessing, how much more kung mananampalataya ka, edi the more yung blessing na ibibigay ng Panginoon. I-compare po natin yung buhay natin noon. Nung hindi pa tayo naglilingkod sa Kanya, pinagpala naman ang buhay natin, isn't it? Nakakain naman natin yung gusto natin, nabubuhay naman tayo, okay naman ang buhay. Now that we come to know God, no? Sana the more na ma-experience po natin ang abundant blessing ng Panginoon. So yun yung pagkakaiba ng naglilingkod sa Diyos at hindi naglilingkod sa Kanya. All the people in this world, nabubuhay sila, pero there's something missing in their life. No? Example lamang, yung joy, yung peace of mind, wala sa kanila. Samantalang sa atin, nararamdaman natin nag-uumapaw sa ating puso. Yung joy, no? Yung presence ng Panginoon na nararamdaman natin. Pero sa kanila, wala, hindi nila maramdaman. No? Sa atin, naniniwala tayo na hawak-hawak natin ang buhay na walang hanggan. Na ang destinasyon natin ay ang dwelling place ng Diyos. Pero sa kanila, hindi nila alam kung saan sila patutungo. So, napakalaki po ng pagkakaiba, mga kapatid. Kaya magpatuloy po tayo sa ating pong paglilingkod sa Panginoon. At palaging maging handa para kung dumating man po ang rapture, lahat po tayo ay makakasama. Amen? Panginoon, salamat o God dahil tunay po makapangyarihan kang Diyos na amin nga pong pinaglilingkuran. Na patuloy o God na pinoprovide mo po sa amin ang aming mga pangangailangan at patuloy, Panginoon, na nararamdaman namin ang iyong presensya na pumikilos ka sa buhay po namin. Kaya lubusan po ang aming pasasalamat, Panginoon, dahil pinili mo po kami, binigyan mo po kami ng pagkakataon, O God, na maglingkod sa iyo. Kaya hawakan mo po ang buhay ng bawat isa, patuloy na palakasin, patatagin mo po kami, O Diyos, sa amin nga pong pananalig at pananampalataya sa iyo. Na kami po, Panginoon, ay palaging maging handa upang sa ganun, O God, dumating man ang pagkakataon na darating ka, Panginoon, hindi po kami maiiwanan. Maraming salamat, O Diyos, at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Amen. Balik ko po sa amin.